Isang lalaking walang-wala, isang misis na nag-agaw buhay, at isang pagkakataong magbabago sa lahat. Sinubok ng kahirapan at ipinagtabuyan ng mga dating kaibigan, pero sa gitna ng kawalan, may isang milagro ang dumating. Handa ka na bang marinig ang kwentong magpapatunay na ang sipag, tiyaga, at kabutihan ay kayang talunin ang kahit anong pagsubok? Panoorin at tapusin ang kwento ni Mang Elias. Pagod at mabigat ang mga hakbang ni Mang Elias habang pauwi. Nanlumo siya nang makita ang kanilang bahay na madilim at tahimik. Kinabahan siya. Agad siyang pumasok at nakita si Aling Rosa, ang kanyang asawa, nakahiga sa banig at umiiyak sa sakit. Dali-dali siyang lumapit at hinaplos ang noo nito, mainit na mainit. Palala na ang lagnat. "Rosa. Rosa, nandito na ako," mahinahon niyang sabi, pilit na pinapakalma ang sarili. Dumilat si Rosa at mahina niyang tanong, "May trabaho ka na ba?" Napayuko si Elias. Parehong tanong, parehong sagot, wala. Isang linggo na itong paulit-ulit. Araw-araw siyang umaalis, umaasang may mapapasukang trabaho, ngunit palaging bigo. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Elias. Dati siyang tindero sa isang maliit na sari-sari store sa bayan ng San Bartolome, ngunit tinanggal siya upang palitan ng pamangkin ng may-ari. Mula noon, puro hirap ang inabot niya. At para bang hindi pa sapat, bigla pang nagkasakit si Rosa. Dahil walang pera para sa gamot at masustansyang pagkain, lumala ang kanyang kalagayan. Kinabukasan, handa na sanang umalis si Elias para muling maghanap ng trabaho nang marinig niya ang mahinang boses ni Rosa. "Elias! Elias!" Dali-dali siyang lumapit. "Anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo?" "Ang hina ko na. Parang umiikot ang paligid." Sagot nito. Kinabahan siya. Alam niyang kailangan na nitong makainom ng gamot at makakain ng maayos. "Huwag kang mag-alala, Rosa. Gagawa ako ng paraan. Maghahanap ako ng tulong. Hindi kita pababayaan." Lumabas siya ng bahay, tumakbo. Una siyang nagtungo sa dati niyang amo, ngunit hindi siya pinapasok. Sumubok din siya sa ilang kakilala, pero lahat ay umiling. Wala raw silang maitutulong. Hanggang sa maalala niya ang matalik niyang kaibigan noon, si Mario, na ngayon ay may-ari ng malaking negosyo sa Maynila. Laking alanganin, pero kinain niya ang kanyang pride. Pumunta siya sa mansyon ni Mario. Nasa hardin si Mario kasama ang asawa nitong si Isabel. Napakunot noo si Mario nang makita siya. "Sino ka ba? Anong kailangan mo?" tanong nito. "Mario. Ako to, si Elias. Magkaklase tayo noon sa San Bartolome Elementary." Napaisip si Mario sa katumango. Oo nga. Anong sadya mo?" Ikinuwento ni Elias ang lahat, ang pagkawala ng trabaho, ang karamdaman ni Rosa, at ang desperadong pangangailangan nila. Ngunit bago pa makasagot si Mario, sumabat si Isabel, "Naku, napakatuso. Gagamitin ang dating kaibigan para lang manghingi ng limos. Tingnan mo nga, malusog at malakas. Bakit hindi magtrabaho kaysa umarte-arte? Dapat sa tulad niya. Pinababayaan na lang." Hindi nakaimik si Elias. Luha ang lumayo. Sa bus stop, habang nakatingin sa parating na bus, dumaan sa isip niya ang pinakamadilim na ideya, tapusin na lang ang lahat. Pero bigla siyang nakarinig ng isang tinig. "Hoy! Gusto mong kumita?" Tawag ng isang lalaking negosyante, lumingon siya. "Ikakarga lang natin tong mga sako sa baas. Bibigyan kita ng bayad." Parang himala. Kahit nanghihina sa gutom, agad siyang pumayat. Mabigat ang mga sako, pero sa araw na yon, parang kaya niyang buhatin ang buong mundo para lang mailigtas si Rosa. Natapos niya ang trabaho sa kalahati ng oras, at bilib na bilib sa kanya ang negosyante. Bukod sa sahod, binigyan pa siya ng bonus. Agad siyang bumili ng gamot at pagkain. Pagka-uwi, pinakain niya si Rosa at pinainom ng gamot. Unti-unti itong nagkalakas. "Saan mo nakuha ang pera?" tanong nito. "Sa kung saan ko dapat noon pakinita, mula sa sarili kong sipag." Simula noon, araw-araw siyang bumabalik sa terminal para magbuhat ng kargamento. Sa unti-unting kinikita niya, naitaguyod niya si Rosa hanggang sa tuluyang gumaling. Isang araw, habang kumakain sila ng paborito niyang adobong pusit na luto ni Rosa, napangiti ito at sinabing, "Umuwi ka ng maaga bukas ha. Magluluto ako ng marami."
Napangiti si Elias. Alam mo, Rosa, napakasarap ng luto mo. Bakit hindi natin subukang ibenta ito? Inilabas nila ang maliit na ipon at nagtayo ng karinderya sa kanto. Laking gulat nila nang dagsain ito ng mga tao. Naging patok ang luto ni Rosa. Kalaunan, nagkaroon sila ng maliit na kainan. Makalipas ang ilang taon, naging isa itong kilalang restoran sa buong lungsod ng San Felipe. Isang gabi, may dumating na bisita sa kanilang restaurant, ang negosyanteng tumulong kay Elias noon. Hindi siya nakalimutan ni Elias. Sir, ako po si Elias Mendoza, may-ari nito. Salamat sa inyo noon. Kung hindi niyo ako binigyan ng trabaho, baka wala na ako ngayon. Umiti ang lalaki. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang sipag at tibay ng loob mo ang tunay na dahilan kung bakit ka nagtagumpay. Hindi po. Sa amin, kayo ang aming anghel. Mula ngayon, libre po kayong kakain dito, kahit kailan, tugon ni Elias. Ilang araw makalipas, habang nagpapahinga sila sa kanilang tahanan, pumasok ang kanilang kasambahay. Sir, may babae po sa labas. Gusto kayong makausap. Pagpasok ng babae, natigilan si Elias. Si Isabel. Payat, gusgusin, umiiyak. Wala na kami. Nagkasakit si Mario na wala ang negosyo. Nasa pampublikong ospital siya. Wala na kaming pera. Maawa ka. Napalunok si Elias. Biglang nanumbalik ang mapait na alaala ng araw na tinawag siyang palaboy. Naalala mo ba noong tinanggihan mo akong parang walang halaga? Tanong niya. Yumuko si Isabel, halos hindi makatingin. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, lumapit si Rosa at hinawakan ang kanyang braso. Tama na, Elias. Hindi natin kailangang gumanti. Ang totoong tagumpay, hindi nasusukat sa kung gaano tayo yumaman, kundi sa kung gaano tayo marunong magpatawad. Tumango si Elias. Tinulungan nila si Mario at Isabel, pinagamot at tinulungan muling makabangon. Mula noon, mas lalong umusbong ang kabutihan sa kanilang negosyo at buhay. Ang tunay na tagumpay at kayamanan sa buhay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tibay ng loob, sipag, at bukas palad na pagtulong sa kapwa. Dahil ang kabutihang loob, kahit minsan ay hindi pinapansin, ay laging bumabalik ng higit pa sa ating inaakala. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.